Mayroong kasabihan na you are what you eat. Kung raw yung kinakain ay may malaking epekto sa iyong physical, mental, social at spiritual na pangangatawan. Paano natin mapapanatili ang ating katawan na buo, kaaya-aya at higit sa lahat malusog sa harapan ng ating Panginoon? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tingin. Isang mapagpalang araw po ang muling aking ipinaabot sa inyong lahat. Welcome po sa ating program Simula, Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong makakasama, senior citizen at patuloy na makikibahagi sa inyo ng mga kaalaman, karunungan tungkol po sa mabuting kalusugan at higit sa lahat ang kalusugang upang tayo magkaroon ng mahaba, masaya at mahabang buhay. Ayan po ang ating mithiin. At tayo pong lahat ay pinagpala ngayon sa araw na ito at tayo muling magkakasama kahit saan po kayo naroon. Inanyayahan ko po kayong samahan ako. At ang programang ito ay mabuting kasama at mabuting kaibigan. Kung kayo po ay bago sa ating programa, nais kong sabihin sa inyo na ang program na ito ay open po sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga senior, bagamat karamihan na ating tinatalakay rito ay tungkol sa may kaugnayan sa mga bagay-bagay na tinatawag nating pang old age. Pero mahalaga po rito, ang prinsipyo po ay maaring i-adapt ng kahit anong edad o kahit anong kalagayan natin. Kaya po, marami tayong pag-uusapan ngayon at nais kong pag-usapan natin patuloy yung vegetarian advantage, no? At lilinawin natin yung ibang mga issues diyan kasi may nagsasabi vegetarian ako, hindi na ako kumakain ng karne. Pero aalamin po natin kung ano ang talagang tinatawag na vegetarian. Okay? So, unang-una nais kong i-welcome kayong lahat, no, sa ating program at nais kong banggitin ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po mga kaibigan at mga kapatid. Welcome. At gayon din ang isa pa nating church doon sa Naperville Remnant Philam Church. Okay, sa Chicago, Illinois, USA. At dyan din po yung aking brother na si Pastor Sam Barrios and Rina Barrios and family. Welcome. How are you today? At patuloy kong nais na banggitin ang aking mga co-senior dito sa Philippine International Church of Seventh-day Adventist sa campus po ng Adventist University of the Philippines. At welcome po sa ating ngayong umaga at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Okay? At narito rin ang ating mga kaibigan from the Morning View Cherobics team. Welcome po. At sana ay patuloy ang inyong
pag-exercise at patuloy ang inyong sama-sama yung fellowship ninyo, no? Like yung regular devotional, prayer and devotional, and all of course yung ating salo-salo, no, sa tuwing umaga sa breakfast natin. At nais ko rin banggitin ang aking mga kaibigan sa National Museum of the Philippines at sa pangunguna ng aking dating kasama at kaibigan na si Bel Pabunan. Hi, Bel. And also, nice kong banggitin din ang ating mga regular na listeners na aking madalas na ka-chat. Okay? Yan si Lioby Cabañez, si Nanay Inday Onyate. Welcome po. Welcome po. Kumusta na po kayo? At sana ay marami pa kayong imbitahin ng mga makikinig sa atin, sa ating program. At gayon din si Reby Bora, Leti Sampang. Nais ko rin banggitin ang aking kaibigan na si Nimrod and Esther Salazar. Welcome, welcome. And then we have also our very own, okay, dito sa Futing Kahoy Senior Citizens Association. Welcome po, mga ka-senior. Sana po ay magandang ating umaga at sana po ay nagkaroon na ba tayo ng ating stretching diyan o walking natin. Ang requirement lang naman po ay 30 minutes a day. 30 minutes a day mag-walk kayo para gumanda ang ating sirkulasyon ng katawan at saka lahat ng ating mga galamay natin ay ating nagagalaw. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang ating socialization. Okay? Napakaganda. At saka yung init na yung sikat ng araw, samantalahin natin, no? Sapagkat ayan ay nagbibigay sa atin ng buting bagay sa ating pangangatawan. Lalo na yung ating pagtulog, no? Napakahalaga yan. So, nais nating welcome pa yung hindi natin nabanggit, of course, lahat kayo, no, ay meron kayong puwang sa ating programa ngayon. At ating pag-uusapan nga, sabi, you are what you eat. Kung ano raw yung kinakain, ganun ka rin. Kasi yung lahat ng kinakain natin ay maaapektuhan, no? Yung mga nutrients, yung mga pinapasok natin ay makakaapekto sa ating buong, pagkatao. No? Hindi lang physical, pati rin yung ating mental at higit sa lahat yung ating spiritual and emotional health natin. Kaya, diyan lang po kayo. Magbabalik agad ang Simula Usapang Senior. Nagbabalik po muli ang Simula Usapang Senior, ang inyong programa tuwing Huwebes at Linggo. Tama. At 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, 71 years old. At nais kong ibahagi sa ating ngayong umaga ang mga simpleng pamamaraan paano maging vegetarian. At ito ang pinaka dapat nating matandaan basically, no? Sabi rito, ang pagiging vegetarian o yung pagiging vegetarian o yung iniisip natin na hindi tayo na kumakain ng ng mga meat, no? At isda at saka basta vegetarian ay hindi po guarantee na tayo ay magkakaroon ng malusog na pangangatawan. Hindi guarantee. Bakit? Dahil, sabi nung isang author na sabi ko, yung French fries, donuts, sabi nito, white rice, cheesecake, are all vegetarian. Tama ba? Tapos, kaya lang, hindi naman sila mga healthy foods. Okay? Hindi nga meat sila, pero hindi naman sila healthy. Okay. Some people, sabi rito, who are vegetarians are significantly overweight. May mga tao rin na vegetarian nga,
pero parang napakalaki ng timbang, napakataas ng timbang. At saka yung iba kasi matataas ang cholesterol. Vegetarian yung mga yan, but because they eat too much cheese, vegetarian pero marami silang kinakain na cheese, butter, eggs, and deep fried foods. So, ayan ang sinasabi kung bakit ang sabihin mo, ay, vegetarian ako, hindi ako kumakain ng meat. Hindi po guarantee yun dahil kinakailangan daw, the goal of good nutrition, sabi rito, is not to just avoid meat. Hindi lang yung dahil hindi tayo kumakain ng karne, but to choose foods that promote good health, prevent disease, and help us to live long, productive lives. Ayan. Kaya ano raw, dapat good health, walang karamdaman, at saka pinopromote natin ang mahabang buhay. Kaya gusto natin na pag-aralan ngayon, ano ba talaga ang talagang objective ng mithiin? Bakit kailangan tayo mag-plant-based diet o maging vegetarian? Kasi po, alam na natin na science, researches ay napatunayan na, no, na talaga ang mga halaman, gulay, at saka mga nuts, at saka whole grains, talaga pong nagpapahaba ng buhay. Wala na po tayong question about it. Talagang po yan na malusog sa pangangatawan. Pero ang tinuturo naman sa atin ay hindi naman lahat ng hindi kumakain ng laman ng hayop ay malulusog na dahil kahit na hindi ka kumakain pero ng meat, no, pero kung hindi naman po balanse ang iyong pagkain, no, o ibig sabihin hindi naman, walang variation naman na yung kinakain at hindi fresh at hindi at ano ba yung tatawag natin diyan, mataas naman ang mga cholesterol, tapos rin at hindi natin pinag-aaralan yung ating mga kinakain, ay mahirap din pong sabihin na malusog tayo. Kaya dapat sabi rito, kinakailangan i-outline natin, hanapin natin mga pagkain talaga na malulusog. Okay, kaya dito pasimula, no, sa simula pa lang, talagang sabi sa Genesis 1 verse 29, sabi ganon, na narito binibigay ko sa inyo lahat ng mga fruit-bearing trees, na mga halaman na may buto, at saka mga prutas, gulay na inyong pagkain. Ayan po yung original, mga nuts, no, at saka mga buto. And ang sinabi rito, ginawa ito nung ikatlong araw. Kaya lahat ng ikatlong araw talagang naplano ng Panginoon yung mga vegetation na yan na dapat ay original food talaga. And so, sabi rito, we have to think of the best way to maximize, no, na makuha talaga natin yung talagang mga nutrisyon, no, sa ating mga kinakain. Katulad ng sinabi ko, kahit na kung processed food naman, hindi ka kumakain ng meat, pero processed food naman kinakain mo, tapos mga fried, yan pa yung mga nilubog sa mga mantika, yung niluto sa mantika, ayun po ay hindi po healthy yon. Kaya sabi, bakit? Okay, ano ang kinalaman naman ng pagkain sa ating like for example spiritual na buhay? Kasi po pagka kung anong kinakain natin ay yung dina-absorb ng ating isip, ng ating katawan, at natatransform tayo sa kalagayan na hindi tayo minsan nagiging spiritually healthy. Kasi napakahalaga yung
we are what we eat. Kung ano kinakain natin, aapektuhan lahat ng buong katawan natin. At pag hindi tama ating kinakain, marami tayong mararamdaman at maapektuhan talaga lahat ng ating pati social life natin, pati yung physical na mga activities natin. Maraming consequences yun. Kaya napakahalaga rito na may kinalaman pala, no? Pati yung sa ating buhay na spiritual, may kinalaman din yung ating pagkain. Kaya ang ating Panginoon Diyos ay naglabas ng kanyang program, no? Ibig sabihin ng kanyang talagang listahan, no, ng dapat na kainin, okay? Kaya kung isa-summarize natin at ikukumpara natin yung present, yung popular at saka yung biblical, sabi ng mababasa natin ito sa banal na kasulatan, no, na kahit itong mga bagay na ito, kinakailangan natural. Ang God's program ay natural, no? Ibig sabihin, hindi na process, natural. Kaya nga tinatawag natin organic, talagang walang halo, no, mga chemicals, walang timpla na iba, kundi natural. Kaya yung mga preparation na ginagawa sa mga vegetarian, talagang minsan kung hindi fresh, ini-steam lang nila o kaya ginagawa nilang soup, yan. Pero wala pong mga oil. At saka yung pagkain na binigay ng Panginoon na original diet ay tinatawag na non-stimulating, hindi sabik sa katawan. Ibig sabihin, na-stimulate ka, parang yung coffee, no? When you drink coffee, na-stimulant yun eh. Nakaka-high yun. Ibig sabihin, nagiging active ka, pati lahat ng parts ng body mo nagiging active at saka parang tense, no? Pero yung natural food, no, na galing sa Panginoon, no, kanyang pinapayo, ay natural lang, no? You will feel at ease, relax ka lang, wala kang hahanapin, wala kang kasasabikan. 'Di ba may mga pagkain na nakakasabik kainin na hinahanap ng gusto ko yung nakaka-stimulate sa akin, o yon. At saka ang God's program, of course, vegetarian, and then simple ang preparation, yung free from grease and spices, wala yung mga langis, wala yung mantika, at saka yung mga spices, yung matatapang na mga lasa, no? And then, of course, when you eat, no, at ayan ay biblical, magkaroon tayo ng temperance. Ano yung temperance? May self-control. Ang pinapayo, lalo na sa mga may age, no, na dapat titigil ka ng kumain after 80%, no? Ibig sabihin half full. Yung hindi ka full, hindi yung siksik sa tiyan mo, kundi yung tipong mabubusog ka na, pwede ka nang tumigil na enough, no? Ibig sabihin para may space ka naman sa digestion, kasi pagka nasobrahan na, yun na, marami ka na maramdaman, indigestion, may acid influx, mga ganon, at maraming epekto, no? Kaya ayun yung God's program, na ayun ang plano ng Diyos sa ating talagang pagkain. At saka yung popular program, kung i-contrast natin yan, of course, kung ang God's program is natural, the popular program, ibig sabihin yung uso ngayon ay refined foods, ayan, processed food, stimulating, ayan, sabik, nakakagana, no? And then, of course, non-vegetarian, tapos irregular pa tayo pag kumain. Minsan nag-skip pa tayo ng breakfast, okay? Tapos heavy meal at night, o yun. Pag nag-skip tayo ng breakfast, within the day, magugutom tayo, so kain tayo ng kain, kahit ano na lang kain, wala na sa oras at hindi na pinipiling pagkain. Kaya, ayun po yung mga
effects nun pag hindi ka nagbe-breakfast. Tapos, rich, heavy, fatty foods. At ika-6, ang sabi rito sa English ay gluttony. Ano yan? Gluttony means katakawan. Ibig sabihin, overeating. Marami. At talagang walang limit, no? Kain ang kain. Kaya dito po, binigay ng ating Panginoon ang mga bagay, no? Na yung mga na dapat natin kainin para sa ating kalusugan. Kaya hindi po yan ibinigay para ubusin natin o ano. Ayan pa ay para sa ating kabutihan, no, ng ating pangatawan, bagay sa katawan natin. The refining processes of food, ito, remove much of the essential kasi pag ni-refine na yung food like yung white rice, ano na yon, naalis na yung mga essential vitamins and minerals. And when a person lives largely of refined food, it isn't long until deficiencies begin to show up. Magkakaroon ka ng mga deficiencies sa katawan. Ngayon, ano ang kailangan natin na maunawaan para malaman natin na yung ating pagkain may epekto sa ating spiritual na buhay. Sapagkat ayan po ay sinasabi ko ano raw yung ating kinakain, ayun tayo magiging o ano yung atin din magiging kalagayan spiritually. So, pag-usapan po natin yan sa pagbabalik. Diyan lang po kayo. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Dito lamang sa 89.1 FM. At tandaan nyo tuwing Huwebes at Linggo. Ako po si Doc Rom Barrios. At ating pinag-uusapan ngayon yung tungkol sa relasyon ng ating pagkain sa ating spiritual na pamumuhay. Tandaan po natin, sabi ay, talaga bang partikular ang Panginoon sa ating mga kinakain? Okay? Ayun ba, meron bang sinasabi sa banal na kasulatan na talagang dapat ayusin natin ang ating pagkain kasi we are what we eat, no? Ang una, sabi sa 1 Corinthians 10:31. Ito po ibabasahin ko sa Ingles. Sabi 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sabi rito, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Ano raw ating gagawin? Sa lahat daw na ating gagawin, whether tayo kumain, uminom, o kahit anong ginagawa natin, kinakailangan malulwalhati natin ang ating Panginoon. Paano natin malulwalhati? So, sundin natin yung kanyang diet plan na ibinigay niya. And that is, of course, yung sinasabi nating vegetarian diet, ayan yung natural food, tapos yung regular na pagkain, pag regular, heavy sa breakfast, good breakfast, and then light meals sa gabi, tapos simple at may pagpipigil, okay? Ayan po, ayan ang pagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Meron din sinasabi sa 1 Corinthians 3:16-17. Sabi niya, this scripture is very plain. Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, and which temple ye are. Ano raw? Ang ating katawan daw, ay templo o yung tirahan ng ating Diyos na kailangan lagi nating pananatilihing banal, at sabi rito
nandyan din kasi yun sa ating katawan, nananahan ang banal na espiritu. O, pupunta ba ang banal na espiritu sa katawan na hindi banal? Dapat malinis, no? Puro. At sabi rito, if any man defile the temple of God, pag ang tao raw ay winasak o hindi inalagaan ang kanyang katawan na templo ng Diyos, ay ano raw, God will destroy. Ibig sabihin, masisira rin, no? At babawin sa kanya. For the temple of God is holy. Ayon, sapagkat ang kanyang templo ay banal. Ayan ang ating katawan. So it is impossible not to defile a body if we eat wrongly. Kaya kung ayaw nating wasakin na ang templo, no, ng ating katawan, ang templo ng Diyos, ay kumain tayo ng wasto. Kasi pag mali ang kinakain natin, parang sinisira na natin ang ating templo. Okay, very good. So, beloved, sabi rito rin, dito naman sa John, 3 John 2, ito sinasabi, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kasi kapag tayo ay physically healthy, yung ating kaluluwa, yung ating spiritual na buhay ay magiging malusog din. At meron pa dito sa Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano raw? Aking pinananawagan, mga mahal, sabi ni Apostle Paul, sa awa ng Panginoon ay kinakailangan ihandog natin ang ating katawan na buhay, no? Living sacrifice, banal at katanggap-tanggap, kaaya-aya sa Diyos, na ayun din ang ating bilang paglilingkod sa Kanya. Kaya kung gusto natin daw talagang mag-alay, no, ng paglilingkod sa Diyos, o ibabalik natin ating papuri sa Kanya, alagaan natin ating pangangatawan. So ito yung magandang pangako sa atin. So dito nakita natin na biblically speaking, spiritually speaking, may kinalaman ang ating pagkain, no, sa ating spiritual na pamumuhay. Dahil meron akong nabasang article nga noon na yung kaya raw pala magkamisan pinagbabawal na sa atin ng mga ng mga lamang hayop, kasi nagiging na-absorb daw natin yung ugaling hayop. Ayaw ko kung paano natin yung explain. Basta may mga animal instincts na na-absorb din natin pag na nakukuha natin sa mga hayop. Bukod doon yung isa pang na nakita ko na lalim at saka tawag dito, morbid yata, na tutunan ko na talagang nakumbinsi ako na wag kumain, yung sinasabi kapag kumakain pala tayo ng lamang hayop, no? Pakinggan po ninyo to. Pag kumakain po tayo ng lamang hayop, ginagawa daw nating libingan ng patay na hayop yung ating katawan, ang ating tiyan. Ano sa tingin nyo? Di ba? Parang kung titingnan natin, parang gano'n na nga, dahil yung kinakain natin na namatay, no? Naalala ko nung Old Testament time ay pinagbawal ng Panginoon nga yung, kasi di ba nung after the flood o yung dilubyo ay pinayagan ng ating Panginoon dahil lahat yung nagunaw nga yung sanlibutan, so lahat ng halaman, puno, halaman ay namatay. Kaya pinayagan ng Panginoon yung pagkain ng hayop for a while. Pero may number 1 na requirement doon na kinakailangan hindi kakainin yung blood, no? Ibig sabihin yung dugo raw.
kasi yung blood represents the life of the animal. At may ibang part din na bawal din yung taba ng hayop kainin doon sa Old Testament. Kaya napakahalaga na malaman natin na yung banal na kasulatan ay tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan kung paano tayo kumain. Hindi naman po pinagbabawal na kumain, pero dapat po ay gawin natin ito na naaayon, no, sa panukala at salita nating Panginoon. Okay? So, ayan po yung ating mga kadahilanan kung bakit sinasabi natin na you are what you eat. Dahil para manatili ating katawan na puro, malinis, at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kasi nga yung ating katawan daw ay templo ng banal na Espiritu. Na kapag hindi natin napanatili itong banal, hindi rin mananahan sa atin ang banal na Espiritu. So, yan po. At mamaya, pag aking pagbabalik, pag-usapan natin ng mga simpleng pamamaraan. Paano nga ba maging vegetarian talaga? Okay? Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating program, Simula, Usapang Senior. At pinag-usapan po natin yung you are what you eat. Na inaunawaan na po natin na malaki ang impact ng ating mga kinakain sa ating buong pagkatao. At higit sa lahat, yung ating spiritual na kalagayan sa ating Panginoon. Sapagkat nabasa natin kanina, napag-aralan natin na talagang mismo ang Panginoon ay nagsabi na dapat bigay natin na buhay na hain ang ating katawan, na dapat ay malinis, sapagkat ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At nabanggit din natin kanina, ano ba talaga ang tunay na vegetarian? Kasi hindi ka nga kumakain ng meat, pero puro processed food naman, puro nasa fast food ka lagi, at saka yung mga yung mga kinakain natin ay hindi it has no variation. Ibig sabihin walang mga hindi kumpleto, at sinasabi nga ay ang kumpletong pagkain daw yung colorful, yung mga plate mo na marami iba-ibang kulay na makukuha lamang sa mga gulay at mga prutas. Ngayon po, ano ang pinaka madaling paraan o practical na paraan meron tayong gustong ituro na para masanay tayo how to become a vegetarian? Masanay. Meron po ritong mga payo na I'm sure na workable, doable, na ibig sabihin kayang-kaya nating gawin, na walang gastos, kundi disiplina at saka willpower natin. Ibig sabihin yung talagang natin na gusto, ibig sabihin tanggap natin sa ating sarili na gagawin natin, o talagang kinumit natin sarili. Ang number 1 na payo sa atin, make changes gradually. Ano yun? Dahan-dahanin po natin. Ayan po. Kaya, yung lahat ng bagay po, ay po yun, dapat isaalang-alang natin na hindi dapat natin binibigla. Hindi biglaan natin gagawin, o yung sudden na stop natin. Mahirap po yun. Kahit ano pong in practical sense, napakahirap po yun. Naalala ko yung bata, iyak na iyak talagang yung bata talagang iyak na ang lakas-lakas na. Tapos dahil sa na ibig sabihin na nagtantrum, nagalit kasi. Tapos sasabihin natin, tigil. Hindi naman natin mapatigil.
ang bata ba titigil ka agad? Sabi mo, stop. Hindi po ganun ang buhay. Dapat gradual. Dapat ay konting aamuin pa natin, kakausapin natin, ihahag pa natin para mapacify. Ganun lang po yung buhay. Ganun din po yung pag-switch natin sa vegetarianism. Kinakailangan dahan-dahan po kasi syempre hindi natin nakasanayan. Kaya, pero may ibang tao na dahilan sa lakas ng kanilang anong tawag na willpower nagagawa nila kagad mag-switch na mabilis. So some people become vegetarians overnight, kaya nila 'yon, but most find that they do better when they take plenty of time making such a major change in their eating habits. Ayan. Kailangan ng panahon. Pati rin po yung bisyo. Dami kong kaibigan na ang bisyo ay smoking. Ang ganawa talaga nila, talagang struggle yun. Unti-unti. Wala po naman sigurong, although may narinig ako na talagang nung malaman niya masama tumigil talaga. Pero yung iba hinahanap kasi, dahil nandun pa yung mga residue, siguro na nicotine at nahanap-hanap ng kanilang panlasa or what. Hindi nila kagad maalis. Pero gradually po, pagka tayo'y nagpanukala at saka pinangako natin sa ating sarili, ay kaya nating gawin yan. Okay? Tapos po, simulan natin, sa pagkain. Kahit ngayon na, mamaya sa pagkain nyo, simulan nyo na pong masanay na maglagay ng prutas at gulay sa inyong meal. Halimbawa, ang ulam nyo mamaya ay fried chicken. Nako, simulan nyo na po lagyan ng ng mga lettuce o yung mga fresh vegetable na pwedeng salad kasabay niya. Tapos sabayan nyo pa ng mga fruits. Ayan. Kasi pagka salad na to, salad, like for example, pwede nyo lagyan ng mga fruits yun, yung dahon, lagyan nyo ng pipino, lagyan nyo ng kahit anong fruits available, ng mangga, mansanas, pineapple, yun. At ayun po yung sinasabi natin gradually masasanay kayo. Huwag kayong makontento sa isang kulay lang na pagkain. Yung fried lang, kulay brown lang. Kinakailangan lagyan nyo ng green, lagyan nyo ng yellow, lagyan nyo ng red. Yun. Ganun po lang. Napakasimple lang, di ba? Basta it's a matter of determination, yung talagang gusto niyo mag-vegetarian. Kasi masasanay tayo sa unti-unti. Kaya start by aiming for at least, sabi nga kung simula muna ng isang serving, 2 serving, hanggang later on, mapapansin mo, mas marami ka ng gulay at saka prutas na kinakain. Ayun po, ganun daw po. Kaya gradual din talaga. Ang pangatlo, may sinasabi pa rito, eat lots of salads, make a variety of vegetable soups. Ayan, mga vegetable soup. Napaka-healthy. Tapos, fresh fruits. Ayan, isama nyo. Okay? Ganito po, naman ang sumunod ay tungkol naman sa ating rice or whole grains. Kung dati kayo sanay sa white rice, unti-untihin po nyo. Ang ginagawa ay hinahaluan namin ng konting red. Okay? Kung hanggang sa 50-50 white, 50 red, hanggang sa mag-increase na. Kasi napaka-healthy po ng mga red, brown, at saka yung mga ibang rice na hindi white. Napaka-healthy po yan kasi napakababa po yan ng sugar. Hindi katulad ng white rice, talagang puro na yan nag-breakdown yung white rice, nagiging sugar yon sa ating katawan. Pero yung mga brown, red, hindi po. Kaya napakaganda na simulan nyo na unti-untiin. Lagyan nyo ng whole grains ang inyong mga
kinakain, ang inyong rice lalo na. Sabi, at least a day, unti-unti nyo na lagyan para yung maiwasan yung too much sugar sa ating rice. Increase the number of legumes you eat. Ito naman yung damihan daw natin yung mga high fibered legumes. Okay? And sabi nga rito yung ito kasi yung mga pagkain na mayaman sa mga buto. Ayan. Yung mga munggo, lahat ng beans. Ayan. Mga legumes. And ano pa ba yan? Munggo, lahat ng klase na. Yung beans lang eh. May red, black, di ba? Meron pang white. Iba-iba yan. At saka munggo. Kaya, ayun, dagdagan daw natin ang pagkain nun. And then, eat nuts frequently. Ayan, mga nuts. So, you can buy nuts in yung mixed nuts na nandun yung almonds, nandun yung walnuts, nandun yung ano pa ba yung paborito, yung mga pecan nuts at lahat ay pwede tayo marami tayong mabibili niyan sa mga grocery stores. Kaya sanayin daw natin na frequently kumain ng nuts. And of course, drink healthful beverages with your meals. When you say beverages, we're not talking of coffee, tea, colas, sodas. Hindi po yun. Healthy, okay? Natural juice, drinks, herbal teas, okay? Meron pwede rin. And the best is water. The water na pwedeng uminom between meals. Ayan. Yan po yung tinuturo. Kaya, pag nasimulan nyo dyan, ayan po, you will be able to start a craving for it, na pakiramdam nyo, kumakain talaga kayong kumpleto. Hindi po isang uri lang, na pagkain kinakailangan. Kasi pagka may fruits and very natural and hindi stimulating, hindi yung ibig sabihin may epekto sa atin na naghahanap pa tayo. Kasi yung naalala ko pag kumakain ng matamis pala, ay na-stimulate ka, kumain ka pa rin na mas maraming matamis. Pero yung mga gulay, kung paano mo kinain, let it naturally absorb by your body, na wala nang ibang magiging epekto like stimulants at talagang antioxidants pa, panlaban pa talaga sa mga inflammation sa katawan. So yan po, sana po ay kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong nais na ibahagi, lalo na yung inyong mga yung mga sarili nyong kwento, sarili nyong karanasan, ibahagi po ninyo at talagang amin pong pasasalamatan dahil naging makakatulong po at makaka-inspire po yan sa ibang tao yung naging karanasan. Kaya kung meron po kayong pagkakataon, open po yung ating mga linya sa inyong mga katanungan, 0976-200-6428. Kahit po inyong mga testimonies, ibigay rin po ninyo at talagang pasasalamatan po natin yan. Again, the number is 0976-200-6428. At gayon din po, open din po yan sa lahat ng inyong saloobin. Okay? At yung mga sinasabi natin, yung mga request, prayer request, pwede rin yung mga pagbati at lahat ng inyong mga suggestions and comments. Amin pong malugod na tatanggapin ang lahat at pasasalamatan kayo. Kaya wag po ninyong kalimutang sa amin, mag-text o tumawag. At please also follow us in our Facebook and YouTube channels.
I-just type Simula Usapang Senior ni Doc Rom Barrios. Nandun din po yung mga past natin episodes na pwede ninyong mapanood, no? Kaya please like and share, of course, para marami pa po tayong kaibigan na makakinabang sa ating usapan. So marami pong salamat. Magbabalik po ang Simula. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo ay dumako na sa ating pananalangin. At nais nating banggitin na ang ating mga pinapanalangin ay meron tayong pananampalataya na ipagkakalob natin, Panginoon. Sabi sa atin uli, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Ang panalangin daw ay susi papunta sa langit, pero ang talagang magbubukas ng langit o ng pintuan ay yung ating pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po yun ay napakahalaga, no, na pag tayo'y nanalangin, dapat sampalatayanan natin na ating tatanggapin ang awa at biyaya ng Diyos. Kaya po tayo po'y mananalangin. Samahan po ninyo ako. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kabutihan, at lahat ng kapangyarihan ay sa inyo. Sa oras na ito, nais po naming italaga ang aming mga sarili sa inyo. Nais naming hilingan kayo na patawarin kami sa lahat naming mga kasalanan, sa aming mga karumihan at mga bagay na aming ginagawang hindi mabuti. Alam namin na kahit kailanman ay wala kaming maitatago sa inyo, sapagkat laging bukas sa inyong mga mata. Hindi lamang upang kami gawing makasalanan, kundi upang kami mailigtas mula sa kasalanan. Sa oras na ito, Ama, patuloy naming pinasasalamatan kayo sa buhay at kalakasan, ang lahat ng mga pagpapala, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, ang magagandang mga karanasan na patuloy niyo yung pinagkakalob sa amin. At ang mga karanasang ito, naniniwala kami, kung karanasan man mabuti o masama, ay meron kayong mga panukala sa bawat ito. Meron kayong pagpapala na nais ibigay sa amin. Alam namin na marami sa amin ngayon ang nangangailangan ng inyong kagalingan. Alam namin din na ang mga karamdamang ito ay bahagi ng aming mga pagsubok habang kami narito sa sanlibutan na patuloy na nabubuhay sa maraming mga tukso at maraming mga pagsubok. Subalit alam din namin na hindi nyo kami kailanman iniwan. At alam namin na aming pangahawakan ang inyong pangako na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, at nais naming idulog sa inyo ang pagkakataon ito na maidulog namin sa inyo ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nais namin pong ilapit sa inyo. Sila po ay nakakaranas ng mga karamdaman at nais namin amang hipuin ninyo sila na inyong
kamay ng kagamutan. Narito si Maricar Bartolome, si Lucy de Guzman, si Nelson Ganyola, Panginoon, si Brother Benji Boy na ngayon po ay Benji Bay na nasa ICU. Tulungan sila. At gayon din si Brother Benny Pilomeno, na aming mahal na kaibigan. Nais namin amang bigyan siya ng patuloy na kalunasan sa kanyang mga nararanasan ngayon. At alam namin na meron pa kayong panukala at meron kayong gawain na nais siya pagawa sa kanya. Tulungan siya. At alam namin na sa tulong ninyo ay magkakaroon siya ng kapayapaan ng kanyang kaisipan at mabuting pakiramdam. Tulungan din ang kanyang may bahay na si Neneng. Nais namin, Panginoon, nawa magpatuloy sila magsama-sama sa magkaisa upang patuloy kayong paglingkuran at patuloy ring maihayag ang inyong katotohanan sa marami pang mga tao. Nais din naming ilapit sa inyo ang Bayoyong Basista SDA Church. Ito po ay sa Pangasinan. Nais namin, Panginoon, na ilapit sa inyo na sana magpatuloy ang iglesyang ito sa kanilang kasiglahan, lumago, at sa pagpapala at maihayag ang inyong katotohanan at higit sa lahat, ang inyong plano na buhay na walang hanggan sa bawat sa amin. At inaasahan namin naman na bagamat ang iglesyang ito ay nakaranas ng pagsubok, nais namin sana'y magpatuloy ngayon na may balik ang kasiglahan at manumbalik ang mga kapatiran sa pagsamba sa inyo. At higit sa lahat, sa patuloy na paglilingkod na maihayag ang inyong ikalawang pagparito. Nais din namin idalangin naman ang aming mga kaibigan na patuloy na nagpapagaling, si Sister Waylene Lorenzo at si Gemma Molina. Panginoon, nagpapasalamat kami na hanggang sa ngayon ay binibigyan niyo pa sila ng mahabang buhay at patuloy na mabuting kaisipan na magtiwala sa inyo. Tulungan ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay na magkaroon din ng kapayapaan at higit sa lahat ng pag-asa na dahil sa inyong pag-ibig at kabutihan sa bawat sa amin. Tanging-tangi dadalangin namin ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla. Gayon din si Jerome Dotimas. Tulungan sila. At tulungan din ang ginagawang crusade ni Brother Bobot Delgado na sa Antique. Kung ano man ang kalagayan ngayon, ano man ang mga gawain ngayon sa crusade na ito, Panginoon, pangunahan sila. Samahan sila ng inyong banal na Espiritu. At alam natin at alam namin na walang ibang magiging pangunahing tagapagturo kundi yung banal na Espiritu. Tulungan si Brother Delgado at ang kanyang mga kasamahan. At higit sa lahat, nais din naming ihiling yung kahilingan ni Fel Pines sa kanyang scholarship application. Tulungan po siya. At patuloy nawang manumbalik ang kanyang kasiglahan at matamo niya ang kanyang pangarap na makapag-aral ng mabuti at maging instrumento siya ng inyong kaligtasan. Marami pa po kami mga naisihiling, Panginoon. Ang AWR programs namin, ang simula at ang lahat pa na ibang program at ang mga tao sa likod nito, tulungan ang bawat sa amin
sa gawain ito at kami naniniwala na ito'y magiging isang malaking instrumento para marami pang tao ang lumapit at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Tulungan ng lahat ng aming mga panukala sa amin. Ano man ang aming kalagayan ngayon, Ama, na tagubilin namin sa inyo. Ano man ang aming mga nararanasan, nais namin, Ama, ibalik ang lahat ng papuri sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa. Kayo lamang ang aming hantungan. At higit sa lahat, kayo lamang ang aming kaligtasan. Tulungan kami na patuloy kaming maghawak sa inyong mga pangako at handa kami at maging tapat hanggang sa inyo ikalawang pagparito. Ang lahat na ito hiniling namin at inaasahan namin inyong tatanggapin alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isa na naman pong masagana at isa na naman pong mapagpalang araw ang sumaatin. At maraming salamat po at muli kayong patuloy kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. At tandaan po natin, we are what we eat. At tandaan natin, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga na panatilihin natin ang kalusugan at higit sa lahat ang kalinisan at pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng programang ito. Si Pastor Nerio Carranza, ang aming station manager, AWR Manila. At gayon din si Brother Andy Joaquin, si Reza Nabor, gayon din si Jonah. Nais ko rin pasalamatan si Irene Sidaw. At higit sa lahat, kayo pong lahat na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nananalangin na maging masaya at higit sa lahat maging masigla ang ating programa tuwing araw ng Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM alas 10 hanggang alas 11 po. Kaya gusto po natin na patuloy tayong magsama-sama at dahilan sa inyong pakikisa, huwag po ninyo makalimutang sumulat o magkomento at ipahayag ang inyong mga damdamin at inyong mga comments sa amin sapagkat mahalaga po yan. Nais po namin mapakinggan ang inyong mga saloobin. Ako po si Doc Rome Barrios at nais kong sabihin na ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.